Hi guys! Another day, another drone review. Meron tayong bagong drone. And familiar ba yung itsura niya? Wala nyo? DJI Flip Clone. Okay. Tingnan natin to. Kung pwede nga bang maging clone ni DJI Flip. Or baka tayo ang ma-flip dito. Okay, samahan nyo ako sa unboxing. And after nun, flight test natin. Let's go! Okay, unbox na natin si M8 Foldable Drone. Check muna natin itong box. Screen RC for ages 12 plus. Ito siya. And guys, ito napansin ko lang naka-emboss yung yung drawing or yung picture. Ginasusan talaga yung box. Okay, ito yung kanyang features: ESC camera, speed, optical flow, photo and video, folding body, large capacity, rolling up RC. Ito sa side, back. Ito, drone M8. Naka-emboss din to. Okay, buksan na natin. Yan. Okay, naka-hand carry bag siya. Mas gusto ko yung ganitong klaseng bag compared do sa mga naka-flat. Okay, buksan natin ang zipper. Ayan. Alright, check muna natin itong instruction manual. Alright, iba-ibang languages. And ito yung kanyang app. Yan, scan lang natin yung app. Ang app niya is KYUFO sa App Store or Google Play. Okay, mamaya na yung drone. Accessories muna. Okay, ito yung accessories niya. Okay, meron siyang charging cable type C. Ayan, dalawa yung binigay. Then, meron siyang extra props. 1, 2, 3, 4 extra props. And meron ding prop guards. Ayan, kinakabit siya isa-isa. 4 na peraso. Then, meron ding extra screws para sa propellers. Ayan, just in case na mawala natin. Next ay ang extra battery. Oops, meron din siyang SD card reader. Then, ito yung extra battery. Walang naka-indicate kung ilang volts at ilang mAh. Next ay yung controller. Yun, oh. Itong kinuha ko guys ay meron ng screen. Ayan siya. Para hindi na kailangan gumamit ng cellphone. Pero pwede rin tong gamitan ng pwede rin tong gamitan ng cellphone. Ito, meron siyang cellphone holder dito. Yan.
Bali, dalawa itong yung options na pwedeng piliin na may screen and yung walang screen. Ito, parang tatanggalin lang ito. Yan. And ito na yung pinaka-controller niya. Yung walang screen. Okay, itong controller ay powered na rin ng LiPo battery. Wala ding naka-indicate. Okay, ito yung kanyang likod. And, ayan o. Detachable yung kanyang knob. Siguro kaya titanggal para hindi maipit or matusok itong ating screen. Okay, check natin yung mga buttons. Ito yung kanyang power button, on off. May indicator light dito. Then ito yung camera up. Sa kabila, camera down. Then dito, 1 key take off and 1 key land. Dito sa kabila ay headless mode. Okay. Ito, tapos ito yung ating joystick. Ito, kunin natin yung knob. Medyo matigas yung knob. Matigas tanggalin. Tapos ito, itutusok lang natin dito. Like so. Then yung isa naman. Okay, medyo matigas. Kailangan ay konting puwersa. Okay, ito yung ating joystick. Then dito naman tayo sa left side at sa taas ay yung speed. Siguro meron tong 1, 2, and 3 speeds. Then ito, ano ba to? Obstacle avoidance. Ay hindi, ito na pala obstacle avoidance. No. Headless mode ba? Then, tingnan ko na lang sa manual mamaya. And dito, flip. Then, yung light control. Yan, pwedeng patayin, buhayin yung ilaw. Sa side, ito yung ating Type-C charging port. Okay. Dito naman tayo sa screen controls. Ito yung power button. Ito para mapunta ka dun sa menu ng photos and videos. Back. Enter or OK button. Up and down. And ito, video button or up button. And then picture button and down button. Power on natin. Long press siguro. Yun. Mayroon pang video animation. Then may English at saka Chinese language. Okay. English tayo. Then since hindi pa naka-power on yung drone, nakalagay connecting. Then meron siyang power level and Wi-Fi signal. Tapos SD card. Ay, may SD card nga pala. Okay. Ito, meron siyang SD card slot para makapag-record tayo ng photos and videos. And meron din siyang port dito. Okay, since nabuhay siya, nag-power on siya naka-off pa dito sa pinaka-control, possible na separate yung battery nila. Tapos ito yung charging port niya, Type-C. Ayan, ito yung power button ng controller. O, yun. So, separate yung kanilang power. Okay, check natin yung drone. Oops. Ito na ang main event. Tadan! Mukhang nabuksan na nila.
Sira na yung plastic, yung pagkakadikit. Oh, wow! DJI Flip. Wow, mapi-flip ako dito. Okay. Check muna natin. Ito yung battery sa ibabaw. Hindi nakakabit. Okay. Ayun, meron palang pangharang para hindi mag-power on. Tanggalin natin. Okay, ito yung kanyang battery slot. Then ito yung para matanggal. Press lang natin. Then pull. Ayun. Pagkakabit, kailangan lang matapat yung slot dito. Ayun. Inspect muna natin siya. Ito yung harapan and ito yung camera. Hindi ko alam kung anong resolution nito, pero lalagay na lang natin dyan sa flight test. Okay, wala na sa side. Then brushless motors ito, guys. Try natin i-flip yung kanyang motors or propellers. Ayan. Individual siya na flip. Iyon. Yan, medyo malaki din siya. Ito yung kanyang power button. And ito yung optical flow camera. Optical flow sensor. Then, ito yung kanyang front cam. So, one axis lang siya. Up and down. Then, ito yung antenna sa ilalim. So, wala na. Try natin timbangin kung gaano kabigat. Okay, timbangin natin siya kung gaano kabigat. Kasama yung battery. 163 grams. Again, 163 grams. Subukan nating ikabit yung prop guards. Paano siya ikabit? Ayun, meron din mga slots doon. Tapat lang natin. Yan, clip lang natin siya. Next. Okay, yan. Nakabit na siya. Timbangin na natin. 166 grams. So, nadagdagan lang siya ng 3 grams. Alright. Ito nga pala si M8 drone. Ito yung kanyang logo. DJI Flip clone. Ha. Power on natin. Yon, gumalaw yung camera and nag-blink itong harapan na ilaw.
Wala nang ibang ilaw, dun lang sa harap. Then power on natin yung controller. Okay, para mag-bind, kailangan mong itaas at ibaba yung joystick. Yan. Oops. Okay. Yan. Nag-bind na sila. And gyro calibration. Both sticks out. Yon, magbiblink yung ilaw and beep. Calibrated na. Para ma-arm yung motors, both sticks down, in. Yan. Umikot siya. Pwede rin pala tong left joystick. Itataas natin para mag-arming motors, para mapatay, down. And ito, 1 key take off, 1 key land. Automatic nang lilipad yan. Then, power on natin yung screen. Tingnan natin yung quality ng camera. Connecting. Ayan, Okay, yan yung quality ng camera. Lalagay ko na lang dyan sa video yung ilan yung kanyang resolution. Alright, ano pang gagawin natin? Paliparin na natin to. Samahan nyo ako, tara sa labas. Let's go! Hi guys, andito na tayo sa labas. And paliparin na natin si M8 aka DJI Flip. Okay. Samahan nyo ako, let's go! Unflip muna natin. Yan. Okay, yung battery natin to nakakabit na. Power on na lang natin yung drone. Ito sa ilalim. Long press. Yun, tumunog and umilaw. So next, buksan natin yung controller. Para mag-bind sila, i-up and down natin yung joystick. Itong left joystick. Okay, then power on natin yung screen. Long press. Okay, yan. Meron na tayong footage. Yan, meron na tayong video galing sa drone. Yan yung quality niya, guys. Alright, bago natin paliparin, i-gyro calibrate muna natin. Ito. Both sticks out downwards. Magbiblink yung ilaw niya. Pag tumigil, okay na. Pwede nating paliparin. So, try natin. 1 key take off. Okay, tingnan muna natin kung stable hover. Pasok ako sa frame. Ayan. Alright, since walang hangin ngayon, very stable siya. Okay, gumagana yung kanyang optical flow. Susunod yan pagka musunod sa akin. Right, tingnan natin yung speed. Ito yung kanyang speed 1. Okay, very slow. Yan, very slow lang, guys. Speed 2 natin, 2 beeps.
3 beep, speed 3. Yan, mabilis-bilis. Yan, speed 3 guys. Okay, subukan natin mag-flip. Flip button, forward, flip. Ayaw. Okay, side flip. Again, left flip. So, wala siyang front flip and wala siyang back flip. Side to side lang. Kita ba? Kita. So, yan sa may araw. Maputi. Again, flip. Left flip. Right flip. Save ko lang yung footage. Bukan natin mag-shot ng photo. Trim. Okay, meron siyang trim. Okay guys, pagka nagdi-drift yung drone, pwede natin siya i-trim. Ito yung trim button. Pindutin lang natin yan, magbi-beep. Then, pwede mo i-trim ng forward. Yan. Backward. Okay, yung solid beep, yun yung gitna. Then, pwedeng left trim. Ayan o. Or right trim. Okay. Pag nakuha nyo na yung desired position or hindi na siya nagdi-drift, okay na yon. Then pag hindi mo ginalaw yung right joystick, automatic na siya babalik sa normal mode. Makokontrol mo na ulit yung drone. So test natin yung layo.
Alright, beeping na. Ibig sabihin, low battery. Okay, beeping na. Ibig sabihin, low battery na. And nagpa-flash na rin yung ilaw niya dun sa unahan. So flight time, mga almost 10 minutes pa lang tayo, ano? Pero ayan na, nag-land na siya ng kanya. Flight time, mga 10 minutes mahigit, pero hindi ko yata na full charge tong battery. Okay, subukan naman natin sa cellphone. Tingnan natin yung footage niya. So hanapin muna natin yung Wi-Fi ID. Hanapin natin yung Wi-Fi settings. Teka, power on muna natin yung drone. Okay. Hanapin natin yung Wi-Fi ID niya. Ayan, Flow UFO. Select. Then punta na tayo sa app. KY UFO. Start. Yun, meron tayong footage. Sige. Ito ang footage niya, guys. Yan ang kanyang quality. Okay, paliparin natin. Okay, yan yung video capture niya sa cellphone. Lalagay ko yung resolution dyan kung ilan yung resolution niya. Yan, take tayo ng photos. Gitna lang ako sa frame. Isa pa. Speed 3 tayo. Okay, ang bilis din niya, guys. Okay, may konting breeze ng hangin.
Woohoo! Ayos, ang bilis din guys. Tingnan ko lang kung may camera sa ilalim. Ano ba siyang camera sa ilalim? Yon, meron. Ito guys, pasok ako sa frame. Ito, ayan. Hello! May camera sa ilalim guys. Taas pa natin kaunti. Okay, yan. Camera sa ilalim. Alright. So ano sa tingin nyo guys? Sulit na kaya si M8 aka DJI Flip clone? Comment nyo lang dyan sa comment box. Sana nagustuhan nyo tong review ko ni M8. So don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon sa all para ma-notify ka sa sunod kong video. Thanks for watching. This is Tech DIY. Bye-bye.